Pilipinas. Kayo po ay nakatutok sa News Radio special coverage ng Duterte sa ICC, ang confirmation of charges laban dating Pangulo Rodrigo Duterte ay confirmed na po he will be going to trial. This is a historic day for the Philippines as it faces a very historic moment na kung saan ay uh, sa kauna-unahang pagkakataon isang leader mula sa Asia ang masusubukan finally matatry sa isang trial sa International Criminal Court sa kasong crimes against humanity dito sa dating Pangulo. At iyan po ay matapos kahapon ay i-confirm din ng Appeals Chamber ang penal na desisyon tungkol sa jurisdiction sa sa mga ginawa ng dating Pangulo. Ayan po ay nakonfirma na po ng Appeals Chamber kahapon. Kung inyo pong mararapatin ay basahin natin ang buong kumuha tayo ng konti dito sa dito sa opisyal na dokumento galing sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1. Kanina lang po ito nilabas, mga bandang 5 p.m. Again, this is a very historic time for the Philippines and around the world as the crimes against humanity charges have been confirmed against former President Rodrigo Duterte. At maraming salamat po sa pagsama sa ating special coverage dito sa Cool FM. So, kung naalala niyo po ay noong nakaraang Pebrero ay maraming salamat sa ating TOC for displaying ito po yung desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 po sa tatlong crimes against humanity charges po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At iyan po ay ito po babasahin natin. TOC, can you go to the very last second to the last page? Thank you. That is page 49. Thank you. Ayan po. Sa lahat po ng mga nanonood dito sa ating special coverage ngayong araw po ay ito po ang mga charges na confirmed po kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Siya po ay criminally responsible for all 3 crimes against humanity dito sa International Criminal Court. Ang una po, ulitin po natin, kung hindi niyo po napanood ang ating coverage doong February 23 to 27, ang count number 1 po ay murder as a crime against humanity in Davao City noong kasagsagan po ng kanyang termino bilang mayor ng naturang lungsod. Yung ikalawa po ay crime against humanity sa mga high-value targets, sa mga di umano high-value targets sa buong bansa noong kanyang termino bilang Pangulo. At yung ikatlo ay yung murder and attempted murder as crimes against humanity sa mga Oplan-Tokhang operations noong kanyang presidency noong 2016 to 2018 bago po kumalas ang Pilipinas dito sa International Criminal Court. Muli po ay isang makasaysayang pangyayari ito para sa ating bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon ay mapupunta na sa trial magiging opisyal na trial na mangyayari dito sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
kung ito po ay since we are going to trial now, and there are probable cause na pwede pong mag-proceed sa trial itong tatlong crimes against humanity laban sa dating Pangulo, ay mapupunta na po sa trial chamber. So, official trial chamber ang mga files na sinabit bilang ebidensya ng prosecution at ng mga common legal representative ng mga biktima. At mamaya po ay mag-abang-abang tayo ng mga detalye dito sa issuance ng confirmation ng crimes against humanity charges kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. At iyan lamang po muna ang ating nagbabagang balita sa oras na ito. Muli po ay kinumpirma na po ng International Criminal Court ang crimes against humanity charges ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Iyan lamang po muna ang ating nagbabagang balita sa oras na ito. Manatili po nakatutok sa Cool News, sa TJON News Radio at sa Cool FM. Para sa ibang nagbabagang balita, ako si Midorita Chibana. Magandang hapon.